A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum. Pagbati po ng pagpapala at awa at siyempre po, una sa lahat, kapayapaan ng ating Panginoon Diyos sa ating lahat. Isa pong hindi kapani-paniwalang araw itong nangyayari sa harapan ko sapagkat kapag nandito po ako sa Davao, iba ang ambience. Ang nakikita mo lagi, pag-asa, pagbabago na nangyari. Hindi pagbabago na kwento. Kasi dito sa bansa natin, dalawa yun eh. Yung pagbabagong salita lang, saka yung pagbabagong nangyari. At dito po sa Davao City, nangyari ang pagbabago. Yan po yung isang bagay na sa kwento po, no? Katulad ng sinabi ng aking mahal na kapatid na si Baste, si Mayor Baste. Sorry hindi ko agad nasabi yung Mayor Tol kasi magkapatid po kami niyan. Magkasama kami noong 2016 nung kami po yung nangangampanya. Tunay po yung sinabi niya. Tandaan po natin yun. Ideology. Ang Davao City ay ideology. Yung tagumpay, yung pagbabago, yung mukha ng ating Pangulong, pinakamagaling na Pangulo na dumating sa Pilipinas. Kahit anong gawin nilang paninira, kahit anong gawin nilang kwento-kwento, walang naniniwala. Sapagkat si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay hindi isang kwento. Siya ay katotohanan. Nangyari. Tingnan niyo po, ngayon, popular na popular si Trump. Pero pag titingnan mo si Trump, Digong. Kinokopya niya si Digong. Ngayon lamang po, nung naupo siya, tingnan ninyo, sino ba ang Pangulo ng Pilipinas na pagkaupo, marami na kagad nangyari? Walang iba, kundi si Digong. Duterte! Duterte! Ang sarap isigaw. Bakit masarap isigaw? Kasi may nangyaring maganda sa Pilipinas. Hindi po tayo pupunta dito ngayon kung hindi tayo naniniwala sa Duterte. Gastos nyo yan, di ba? Wala naman akong nilabas na pera dito. Gastos nyo lahat yan. Pumunta kayo dito, gastos ninyo. Maglalabas ka ba ng pera kung hindi mo mahal yung tao? Ako, hindi ako lalayo sa batang asawa ko kung hindi dahil kay Mayor. Doon na lang ako sa bahay, ayos na ako doon. Pero, tuwing may pagkakataon na makakapunta ako ng Davao, kumakaripas ako, tumatakbo ako papunta dito. Dahil isang bagay yung na nagpapalakas sa espiritu ko. Ano ba yung espiritu no? Iba-iba religion natin. May Muslim, Katoliko, may iglesia tayong kasama, meron po tayo kay Apostol, kay Apollo Quiboloy, kay Pastor. Alam nyo, matagal ko na pong gustong dumalaw kay Pastor. Hindi ko alam bakit hindi kami magtagpo. Alam nyo, isang bagay po yan na kanina may nagsabi sa atin yung speech ni Attorney Hilong. Napakaganda nung now we're weaponized daw. Totoo po yan. Alam nyo po ba sa Amerika ngayon, meron pong crackdown. Nag-utos po ang Pangulong Trump
na itigil na yung persecution doon sa mga Christian, sa mga pastor, sa mga lumaban, doon sa mga panukala, mga ginagawa nila sa Amerika, patungkol doon sa mga pagkilala sa iba't ibang gender, sa pagtuturo sa mga eskwelahan ng gender, sa pagpapalakas ng abortion. Nagkaroon po yan at ngayon nagkakaroon ng investigasyon sa Amerika. Ibig pong sabihin, hindi lamang po sa Pilipinas nangyari yung pangiipit kay Pastor Kibuloy. Naikwento ko po yan sa inyo dahil tandaan po ninyo, si Pastor Kibuloy ang nanatiling loyal at kailanman hindi bumaliktad kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yun po lang, wag lang natin kalimutan yun. Sapat na po yun. Tumayo si Pastor para sa pinakamamahal nating Pangulo. Wala pong sigurong makakatumbas ng tapang na yun kung hindi si Pastor Kibuloy. Ngayon, dapat magpapakilala lang ako kay Mayor. Ang sarap pala dito sa entablado. Pasensya na po kayo, nasarapan ako, Mayor, pero kasi po, tunay po yung aking sinasabi nila lagi sa Senado. Alam nyo, yan si Robin, wala naman alam yan. Ay, totoo. Wala akong alam. Pero isa lang ang alam ko. Lahat ng ginagawa ni Mayor, Presidente Digong, yun ang sinusundan ko. Wala nang iba. Sabi nga nila, alam niyo, sabi ni Pangulong Trump nung kanyang proclamation, inauguration, sabi niya, it's a revolution of common sense. Alam niyo, i-rewind ninyo kung sinong unang-unang nagsabi niyan. Walang iba, kundi si Pangulong Digong. Common sense! Hindi nyo na kailangan ng matatalino, ang common sense lang. Alam lang natin ang tama at ang mali, yun lang. Sundan lang natin yung disiplina Duterte. Wala nang iba. Wala, ano ba ang minahal ng taong bayan kay Digong? Ano ba? Yung disiplina. Sumunod ang Pilipino. Pati kriminal na katulad ko, sumunod. Natakot. Kasi kung ano yung sinasabi ni Digong, nangyayari. Ginagawa niya, hindi bolero. At yan po yung mga senador na ito. Bigyan na lang po niyo ako ng ilang minuto para maipakilala lang. Sandali na lang po ito. Alam kong sabik na po tayo madinig yung ating idol, pero campaign manager ako baka mapagalitan ako. Una po sa lahat, sa amin po sa Senado, wala po akong masasabing pangit sa mga kasama ko. Lahat po yan. Matatalino, magagaling, mataas ang pinag-aralan, veterano, lahat na po. Nasa kanila lahat. Pero, wala yung ideology ni Duterte. Wala sa kanila. Sabi nga ng mga Pilipino, kailangan na magpapabago. Kailangan na tayong magbago. Paano tayo magkakaroon ng pagbabago? Puro luma yung hinahalal nyo. Walang personalan yan. Totoo lang itong sinasabi ko. Yung isang bagay na paulit-ulit, kahit sa larangan ng pag-ibig, masakit yung paulit-ulit tapos wala rin, di ba? Kailangan po may magdala ng tunay na pagbabago.